Ang hindi ko kasi maintindihan dito ni Marcos Jr., hindi ko ang kanyang mga gabinete ang problema kung bakit napakapangit ng naging performance ng kanyang mga kandidato ng pagkasenador noong nagdaang 2025 midterm election. Ang problema ho dito, marami hong hinahanap ang ating mga kababayan na pinangako nitong si Marcos Jr. noong nagdaang 2022 presidential election. Ang bottom line dito, wala pa hong nauumpisahan itong si Marcos Jr. Nakakatatlong taon na ho siya sa kanyang administrasyon. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Pagkabukas ho natin ng ating messenger, nakita ho natin kaagad itong breaking news na to. 40 minutes ago, ito mga kababayan, breaking news. President Ferdinand Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretary to recalibrate his administration following the result of the midterm election. This is not business as usual. Anong this is not business as usual? Hindi kasalanan ng mga gabinete mo yan. Kasalanan mo yan. Ha? Wala kang political will. Inutil ka na presidente. Ika nga, weak leader ka. Kung meron kang gustong mangyari, kahit sino pang iupo natin dyan sa gabinete mo, Marcos Jr., walang mangyayari dyan. No, kahit ito totoo lang ho mga kababayan. Kung hindi matigas ang paninindigan ng isang presidente, lolokohin lang ho siya ng kanyang mga gabinete, bobula-bulahin lang ho siya. For example, sasabihin ni Boying na ganito, okay lang yan Mr. President, ano naman we're just complying sa obligation natin sa Interpol. Di ba gaganunin lang siya nito si Boying, anong gagawin niya? Yung kakagatin na ho niya. Ganun lang ho yan mga kababayan. Kaya itong courtesy resignation, hindi. At para doon sa mga magre-resign, kung lame duck ang presidente, lame duck na rin kayo ngayon dahil wala na kayo sa pwesto. 'Di ba? Lahat ng kapalpakan nyo, kagaya diyan sa DOJ. Nako, ang susunod na DOJ secretary ay ayusin nyo ha. Para sa mga kakapasok ng mga congressman, ayusin nyo din ha, para sa mga vlogger. Huwag kayong bira ng bira, huwag nyo pag-initan yung mga vlogger. Mamaya ho mga kababayan, may papakita ho tayo na yung strategy ng mga nagdaang mga congressman, hindi ho talaga ika nga, hindi ho effective para sirain ang kredibilidad ng mga vlogger. Balik ho tayo dito sa dito sa courtesy resignation na to. Ang bottom line dito, palpakya ang administrasyon ni Marcos Jr. Hindi niya dapat sisihin ng kung sino-sino. Ikaw ang may hawak sa kapangyarihan. Ikaw ang tumitimon. Ikaw ang boss. Bakit ka mananawagan na courtesy resignation sa lahat ng cabinet secretaries? Sino? Bakit? Meron ka pa bang kaibigan na hindi kumita? Meron bang nakapila sa mga pwesto na yan dyan sa gabinete mo? Ang napag-usapan nyo lang huba ng mga kasalukuyang gabinete nyo tag-3 taon tapos meron na naman papasok na mga bagong gabinete na kung saan tiba-tiba na naman itong mga walang yang to. The people have spoken and they expect result, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Hindi. Brad, wala kang ginawa sa 3 taon. Ito real talk kahit na may makapanood na loyalista dito, mga loyalista nga o mga pinklawan. Ito, sigurado mag-a-agree kayo dito sa isang bagay na to. Mapadilawan kayo, mapakapinklawan kayo kahit hindi kayo taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa isa na to magkakasundo tayo kung meron mang naliligaw ng mga dilawan at pinklawan dito. Dito sa isa na to magkakasundo tayo kahit yung mga ensaymada at talyanista. Ang bottom line dito, sa loob ng 3 taon, wala pang naumpisahan itong si Marcos Jr. Wala pa siyang nagawa. Bagkus nag-worsen ang ating sitwasyon pagdating sa kriminalidad, sa illegal na droga, kawalan ng trabaho, gutom. Nag-worsen ho lahat ng issue natin na yan nung dumating ho itong si Marcos Jr. Again, di ho natin sinasabi na perfecto ho lahat nung pagpasok nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat ng problema ay naresolba. Wala ho, marami pa hong natitira. Naumpisahan pa lang nung panahon ni Tatay Digong. Kaso pagpasok nitong si Marcos Jr., lahat na naman ho, ayun, imbis na tapusin, naipatigil, at yung iba, talagang, diba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Dito, lipat ho tayo dito kay
Naku, ito pa problema nitong si Marcos Jr. Ito sinasabi natin para sa mga kakapasok lang na congressman ha. Karamihan no, sa mga larawan na nakikita nyo dyan sa ano na yan ha, yung mga maiingay sa Quadcom, mga talunan ho yan ngayong mga panahon na to. Election loses, leaves Quadcom leaderless. Wala na ho sila mga kababayan. Sino ba nandyan? Yan si Dan Fernandez, yang si Barbers, talunan ho yan. Yang si Paduano, talunan din ho yung mga yan. Mga Quadcom leader ho yan mga kababayan. Kaya sa mga kakapasok na wag ho kayong oo ng oo kay Tambaluslos. Dahil sa inyo ho balik niyang mga yan. Ngayon, yang si Paduano, sino ba, napag-utusan lang siya, sumunod lang siya sa mga kagustuhan nitong si Tambaluslos. Ngayong mga panahon na to, sino ang binibira? Binibira ba si Marcos Jr.? Hindi. Ay binibira ba si Tambaluslos? Hindi. Binibira yang si Paduano. Kaya para sa mga congressman, huwag kayong magpauto. Kahit ano pang pabor ang ibigay nila sa inyo, ibigay sa inyo ni Tambaluslos, huwag nyo basta-basta kagad dahil mapapahamak kayo dyan. At dito naman mga kababayan, kay Senator Jinggoy Estrada, ang dating mga kababayan, parang nadaragdagan ho ata yung ating mga boto diyan sa diyan sa pagkaka-acquit nitong si VP Sara diyan sa Senado. Base ho dito sa nakita nating post na to, nagsalita na rin ho itong si Senator Jinggoy Estrada. Ito sabi ho nitong si Senator Jinggoy Estrada. By expressing, ito kaugnay doon sa naging interview nitong si Marcos Jr. kay Katunying. By expressing his desire to reconcile with the Dutertes, the President demonstrates his intent to rise above politics bickering and focus on national healing and progress. Senator Jinggoy, alam nyo naman kami naman dito, wala naman problema kung mag-reconcile sila. Dapat muna kahit sinong Duterte supporter ang tanongin nyo, bago mag-reconcile, dapat makauwi muna dito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Walang mangyayaring reconciliation kung ang presidente namin nasa The Hague, Netherlands. Habang nandun si dating Pangulo Rodrigo Duterte, walang mangyayaring reconciliation. Walang walang ganyang kaartihan, ika nga. Sa mulat mula pa, hindi ako sangayon sa pagsasagawa ng impeachment trial dahil magdudulot lamang ito ng pagkakawatak-watak nating mga Pilipino. But as a duly elected member of the Senate, we are mandated by the Constitution to act on any impeachment complaint. Ayan, maliwanag pa ho yan sa sikat ng araw kasi naranasin yan na meron nung experience ang pamilya niyan sa mga ganyang klaseng kaganapan. Itong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya kung ang ating kasalukuyang bilang dyan sa Senado ay nakapagpanalo ho ng 5 ang PDP at meron na hong isa, itong si Senator Robin at meron hong isa, itong si Senator Jinggoy, malinaw ho na meron na tayong 7 siguradong boto. Pagpalagay na natin, 7 sigurado. Yung 5 sigurado na yun Kahit ano pang mangyari dyan, yung 5 na yan, sigurado na yan. Si Senator Robin, sigurado yan. Itong si Senator Jinggoy, base dito sa latest pronouncement niya, latest post niya na to, sigurado na rin ho tayo na medyo okay ho itong itong mga post niya na to, na mataas ang tsansa na i-acquit ho niya itong si VP Sara. So 7 na ho yun. Ang kailangan lang ho natin 9 lang ho kailangan natin. So 2 na lang ho ang kulang. Nandyan po itong si Senator Alan Peter Cayetano, yan si Joel Villanueva, at napakarami po hong posibleng bumoto ng 2 para ma-acquit si VP Sara. Kaya ngayon, ang administrasyon ni Marcos Jr., di ho nila malaman kung ano gagawin. Hindi na ho sila magkanda o gaga, di na ho nila alam kung saan haharap. Alam mo, imbis na mag-courtesy resignation ka, manawagan ka ng courtesy resignation, manawagan ka ng ng annulment, anak ng tokwa ka. Habang asawa mo, yung si Lisa Araneta Marcos, walang mangyayari sa'yo, Brad. Sabihin ko sa'yo, pahamak yan sa buhay mo. Yan ang kung tawagin yan, perwisyo yung asawa mo. Ito mga kababayan, rekta ho tayo kay Spoke Sari. Naku, matindi ho itong naging interview niya na to. Panoorin ho natin mga kababayan. Yun. Maricel at Hi, Attorney Harry.
Hello. Good evening. So, unahin ko na yun, Attorney Harry, I'm sure naman medyo narinig nyo ng kaunti yung maikli-maikling soundbite na yun from the DOJ at sinasabi na they're preparing para dun sa red notice na isasubmit dun sa Interpol. Reaction nyo at saka kung meron mang paghahanda because of this? Well, kasi nagsalita rin yung spokesperson ng DOJ na si Clavano eh. Ang Nako. sabi niya, hindi pa raw nangyayari yan. Dahil ang sinasabi, nagkukonsulta pa raw sila sa kanilang mga international law experts. So sa totoo lang, gusto ko sana magkomento. Pero bago ako magkomento, I'd like to request the DOJ na to agree kung ano talagang gagawin nila. No? Dahil nahehelo ako. Imagine, pagigipit na nga lang ang ginagawa sa akin, di pa sila magkasundo kung anong gagawin nila. Nako. So I find myself in a quandary how to comment dahil sinabi nung isa, pupunta raw sila, kukuha ng red notice. Sabi nung isa, hindi pa raw. So kanino ako magkokomento, no? Yung isa, official spokesperson. Yung isa, USEC. So ang gulo-gulo nila, no? Pero sa akin, gawin niyo ng lahat. Ang sa akin naman po, I have taught international law for more than 20 years. This is my home court. Ang labanan natin ngayon, pag dun sa pag-a-attempt na ako ay pauwiin sa Pilipinas is governed by international law. And of course, pagkabat ako yung nag-iisa laban sa buong estado, challenge accepted. Pero, sir, yung sinasabi po ninyo kanina, hindi pa nga malinaw no? Yung kung anong planong gawin ng DOJ. Pero sakali po na ipursige nila na magsumite ng dokumento, mag-request po ng red notice sa Interpol, posible ba ito with the pending request for asylum dyan po sa The Hague? Well, alam nyo naman po, lahat tayo naging authority na sa red notice dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong at sa naging pagdinig ng Senado. Ang red notice po na i-issue na Interpol is not a warrant of arrest. Hindi po yung warrant of arrest. Yan po ay papatupad pa rin ng domestic na mga pulis. No? Now, it is also an international red notice alert. So kinakailangan ay cross international boundaries. No? Well, saan naman ako pupunta? Samantalang as an asylum seeker, ang passport ko po ay nasa possession ng Dutch government. No? So magkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako'y lalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. No? So, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. So kahit ano pang red notice alert ang gawin nila, wala. At ulitin ko po, miski meron pong ganyan, wala pong pulis na Interpol na magpapatupad niyan dahil ipadadaan pa rin yan sa lokal na mga pulis. And in the case of Netherlands, they know very well what the Convention on Refugees and Asylum Seekers says. At ngayon nga pala po is World Refugee and Asylum Seeker Day. Araw po naming mga ginigipit ng aming mga gobyerno. But when you said earlier, sir, na challenge accepted, ano po ang ibig ninyong sabihin doon? Paano nyo po haharapin itong mga hamon nila? Well, alam nyo kasi yung issue of deportation and asylum is governed by international law, which as I said is my home court because I have taught international law for 20 years, hindi lang sa Pilipinas, sa Singapore at sa Amerika. So I know exactly what to do, and I think kung nagkukonsulta sila sa international law experts, ang masasabi ko lang, don't waste your time. Tatalunin ko at tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker at mayroong karapatan ng Sound check. non-reforma, lalong-lalo na ang pipresenta ko lang naman ay yung resolution ng piskal, no? Kung saan ako ay kinasuhan nga ng non-bailable na wala po talagang saysay. Mantakin nyo, ang tanging dahilan nila kaya ako nagkaroon ng non-bailable case ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nagpa-follow up para dun sa lisensya daw ng Lucky South 99. Aba, yun daw ay criminal na. Nako. Follow up. Matindi ho talaga itong si Spokes Harry hindi ho daw siya natatakot, tatalo niya. Paano ba yan, Spokes? Yung ano mo, yung mga nagbigay ng problema sa iyo, yung si Bonjing, ha? Ano na magpapaasa na daw ng courtesy resignation dito kay Marcos Jr., ha? Silang dalawang magkapatid, itong si John Vic at itong si Boeing Ray Mulya, magpapaasa na daw base dito sa pinaka-latest na
post ng Inquirer.net. Teka lang, ayusin natin. Baka sabihin, fake news tayo dito. Binasa ba natin to? Ito ho. Interior Secretary. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Ito. Ito. Ang base ho dito sa post ng Inquirer.net, Interior Secretary John Vic Remulla confirms he will be submitting his courtesy resignation later today. Ito lang ho si John Vic Remulla. This followed a call for President Ferdinand Marcos Jr. for the courtesy resignation of all cabinet secretary in a bid to recalibrate the administration following the midterm election. I will be submitting mine later. I serve at the pleasure of the President, Remulla says in a message to Inquirer.net. Remulla look the helm of Interior Department and last October. Okay. Bali, sigurado dito mga kababayan, pagka itong si John Vic Remulla, nag-courtesy resignation, sunod-sunod na ho yan. Mula dyan sa Department of Agriculture, ang tawag dito, yan sa Department of Education Secretary. Yan ang problema. Pati yung mga ahensya niyan na kahit paano ginagawa naman ang kanilang trabaho, pero dahil sa kapalpakan ng isang ahensya o ng dalawang ahensya, totoo dyan, ang na-emphasize ho kasi ang kahinaan ng administrasyon doon sa kanilang mga desisyon, kagaya dyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kagaya dyan sa impeachment, kumbaga, dahil wala na naman silang pantakip dito sa issue ng bigas. Yan, painitin na naman yung impeachment. Dahil wala na naman silang pangtakip doon sa issue ng nagurgur sa Amerika, nakasama sa trip nitong sila Marcos Jr. di umano, pinadakip naman nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga ganong klaseng kaganapan, hindi yun may tatago sa ating mga kababayan. Doon sa mga kahinaan ng administrasyon, pinantatakip po nila yung kanilang mga kalaban sa politika. At wala naman nung kinalaman ng gabinete doon. Walang kinalaman. Yun? Desisyon nitong si Marcos Jr. kung ano man ang kinahinatnan ng kanyang administrasyon ngayon. Hindi ho siya pwedeng magsisi ng kung sino-sino. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ba, anong sinasabi niya sa gabinete? Wala akong pinipirmahan dyan. Sila na pumipirma dyan. Di ba? Lagi niyang kung ano mang naging desisyon nitong si ganito, sa kanya yan. Kinuha ko yan dahil expert yan. Sa larangan ng ganito, sa kanya yan. Walang walang umaakit sa akin na kung ano-ano mga papeles para ganituhin, para ganunin. Desisyon niya yan, kumbaga shot call niya yan. Kung siguro isasangguni yan kay dating Pangulo, kaya nga alter ego kay. Di ba? Kaya hindi mo naman pwedeng isisi lahat doon sa iyong doon sa iyong gabinete, lahat ng kapalpakan ng administrasyon mo. Yun lang yun mga kababayan. Kaya sa bawat araw na lumilipas, lumalabas ang pagiging weak leader ho talaga nitong si Marcos Jr. Lahat ng gabinete mo tatanggalin mo dahil poor ang performance ng administration mo. Poor ang performance ng administration mo at kung bakit talunan yung mga kandidato mo. Dahil yan sa mga pulisiyang ipinapatupad lamang ng iyong mga gabinete. At wala namang maisasakatuparang mga pulisiya kung hindi dumaan yan sa cabinet meeting kung tawagin. Habang nagsasalita yung si Boying Remulla, habang pinagpaplanuhan nyo kung paano nyo kidnapin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap ka dyan. Ika nga nitong si John Vic Remulla, team effort yan. Nandiyan si Anyo, nandiyan si Gibo, nandiyan si DILG, nandiyan si DOJ, nandyan ka, nakikinig ka sa kanila. Kaya kung ano man ang naging shot call nung gabi na yon na padala sa Dahig, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi yan kasalanan ng kung sino-sino. Pagka sinabi ng presidente, hindi mag-comply, hindi tayo magko-comply. Kasi kahit na kahit na Interpol yan, ICC pa rin. Pwede natin tanggihan yan kasi sabihin natin walang jurisdiction ng ICC dito. Dakpin nyo na yang si Juan, dakpin nyo na yang si Pedro, dakpin nyo na yang si Petra, kahit sino pa dyan na merong Interpol na red notice, basta hindi lang galing sa ICC, tutulungan namin kayo dyan. Pwedeng ganun na sabihan ni Marcos Jr. Pwede ho niyang paandaran ng ganun ng Interpol. Pero anong ginawa niya? Pinahintulutan niya ang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede niyang sabihin kay Romualdez na itigil niyo ang impeachment.
Ha, magkakawatak-watak tayo dyan. Malaki ang magiging problema ko dyan. Sa administrasyon ko, ang bagsak niyan. O, sa sobrang katangahan niya, ginawa ko na lahat. Sinabi ko na ayaw ko. Ngayon, kung pinagpatuloy pa rin nila, talagang bangag ako. Di ba? Ganun ho yung mga kababayan. Kagad na sasabihin niya, ginawa ko, nagsalita na ako, wala akong magawa. Kung talagang pinagpatuloy nila, kada bukahon ng bibig nitong si Marcos Jr. sa kung anumang isyong na pag-uusapan sa ating bansa, na i-emphasize lamang ho yung kanyang mga kahinaan. Kaya kung ako dito sa mama na to, inunti-unti niya na lang Interior Secretary, babay na. After few weeks, ito na namang si DOJ Secretary. Diba? Ganun lang naman kasimple. Pero mananawagan ka ng courtesy resignation para sa lahat ng gabinete mo. Isa yung napakalaking kabalbalan sa totoo lang. Walang magiging desisyon yung mga ahensya na yan, yung mga sekretary na yan, kung walang kung walang basbas ng presidente. Ano na naman? Gumalaw sila ng pansarili nila? Anak ng toko umasta sila na parang presidente sila. Walang pulisiyang maipapatupad yung mga gabinete na yan kung hindi isinangguni kay bangag. Ngayon ang dating, lahat na lang gustong sisihin kung bakit hindi binoto yung mga kandidato niya nung nagdaang eleksyon dahil sa kanyang mga gabinete. Kaya mananawagan na siya ng courtesy resignation. Anak ng tokwa, adik hata talaga to sa kapangyarihan. Adik ko talaga sa kapangyarihan. Nasa DNA talaga. Dahil, malino naman yung sagot ni Atty. Harry Roque kung anong kanyang laban dito sa dito sa issue ng pagpapauwi sa kanya dito. Pero meron din ng mga dating nasa same camp kayo, like si Atty. Sal Panelo, na Naku, yung si nananawagan o Atty. nagsabi Panelo. na harapin nyo na rin dito sa ating bansa yung mga kaso. Meron ba kayong reaction doon sa ganun? Ano yan yung si Atty. Panelo at itong si Spoksari. Ano yan? Kumbaga, hindi sila in good terms kahit pareho silang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yang si Panelo, lagi huyang bumibira kay Spoksari. Di natin malaman kung bakit. Pati noong nagdaang eleksyon, yung mga inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman lahat yun sinuportahan. Meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Yung para sa atin na tama, hindi naman natin pwedeng ipakain doon sa ibang tao na yun ng tama. Kung ano yung pinaniniwalaan nila, sinabi na natin yung ating mga punto de vista, ilinatag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa rin binoto yung mga kandidato niya. Nandun na ang sasagot na doon sa mga tinatawag nila ang mga sarili nila na taga-suporta, pero yung simpleng panawagan ni Tatay Digong hindi nila masunod. Yung tipong kalimutan nyo na ako kung hindi nyo susuportahan ng PDP laban ko. Pag ayon mga litanya na yon, sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan nyo yung mga kandidato na yan. Maliwanag ang instruction, kalimutan nyo na daw si Tatay Digong kung hindi nyo rin lang naman susuportahan ang kanyang mga Duterte, ng kanyang PDP. Yung iba hindi pa rin sinuportahan, pwede nyo nang kalimutan si Tatay Digong. Mga pahayag from... aking reaction po dyan ay simple lang. Yung paghingi ng asylum, yan po'y karapatang pantao. So, Yes, sir. We can hear you, Atty. Harry. karapatang pantao po yan, at yan po ay hindi po yan evidence of flight or guilt. No? Dahil ako naman po, wala na ako sa Pilipinas ang lumabas yung warrant of arrest na yan. Pag sinabi mong flight, tumakas ako sa Pilipinas. Wala naman po na ako sa Pilipinas na matagal na, no? At saka pangalawa nga po, it cannot be evidence of guilt kasi nga po, nauna na akong nagsabi na ako'y ginigipit. Marami naman po mga kababayan natin na sumasang-ayon na pagigipit ang lahat ng ginagawa sa akin, kay Tatay Digong, kay Inday Sara Duterte at iba pang mga supporters ng mga Duterte kasama na yung mga vloggers. Ano po ang maging komento po ninyo dito sa speaking of Attorney Sal Panelo, no? Sabi niya it's hard to prove the political persecution claim na sinasabi po daw ninyo dahil sabi niya it appears that he really served as counsel for them. I assume talking about Lucky South 99, no? He has made many contradictions, inconsistencies which resulted in complaints because it came from him directly nung nandun po kayo sa Quadcom hearings. Well, I think that's gross ignorance of what asylum is, no? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Sir, how are you with Attorney Sal? Well, ako, hindi ko siya pinapansin
Pero, I understand where he's coming from. Kasi kung maalala nyo, when I initially resigned in 2019 to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, he volunteered to replace me. No? And ako naman, thank goodness merong replacement sa akin because being a spokes was a thankless job. Pero, nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, ay saan tayo pupulutin? So bumalik Nako. ako. No? So Yari tayo dyan. that's all the dealings I've had with Sal Panelo. But ang alam ko talaga, he really wanted to become spokesperson in 2019. And ako naman, ay naku, goodness gracious, alam mo naman yan na Maricel, no? It was such a thankless job. It's not a job that I would aspire for, nor would want to hold on to for a longer period of time. Attorney, alam namin na talagang it's your prerogative, no, na to seek asylum. Pero bakit po hindi ninyo harapin na lang po bilang kayo po ay abogado, magaling na abogado, harapin nyo na lang po ang kaso. Total, yung burden of proof nasa prosecution naman po. Sino ba nagsabing malabo yun eh. Yung burden of proof nasa prosecution. Anak ng tokwa dito sa dito sa administration na to. Lahat na lang ho. Lahat no gagawin nila para maano yan mga fabricated na istorya, mga fabricated na ebidensya. Gagawin ho nila yan mga kababayan. Yun ang sigurado natin. Kaya kung ako sa spokes, huwag ka uuwi. Mayayari ka dito pagka umuwi ka. hindi ko inaharap? Noong makalawa lamang, ako po'y nag-execute na ng motion for reconsideration na ninotaryo dito ng Philippine Consulate. Kalokohan po yung mga nagsasabing hindi ko inaharap because I'm availing of all legal remedies sa isang resolution mga piskalya na wala po talagang basihan. So I have filed or I will file a motion for reconsideration today or file na siguro today because I'm sure the motion for reconsideration was received by my office yesterday, Monday, and I will have further remedies before our judicial system. So kalokohan po yan, tinatakbuhan ko yan. Lahat po ng remedyo ay ginagawa ko, including a motion for reconsideration and recourse to a petition for certiorari. Hindi po ako tumatakbo. Attorney Harry, puntahan natin ang Netherlands. Dahil kanina may lumabas sa mga litrato dito sa Pilipinas makasama kayo ni Senator Robin Padilla. No? Para lang ma-confirm, talagang nangyari ba yan kanina or today at talagang nandiyan na kayo sa The Hague kasama siya? Opo, matalo ko pong kaibigan itong si Senator Robin. Bilib po ako sa kanya. Number 1 senator, pero grabe ang kanyang pagkakumbaba. At talagang ang aming samahan ay matalik na magkakaibigan. So we're expecting activities sa mga darating na mga araw or linggo, lalo't paparating dyan si VP Sara before mag-30 yata. No? So may mga activities in line with yung pakikisimpatya doon sa kalagayan ng dating Pangulo? Definitely po, no? Meron po kami malaking pagtitipon sa 24 at I think the Vice President will be celebrating her birthday here. Hindi po malaki ang gusto niyang selebrasyon. Doon po kami sa Duterte Street magtitipon-tipon. Duterte Street. Doon sa dati natin pinagkikitaan, Attorney Harry, doon sa mini park, tama ba? Across the street lang po yun. Across the Kasi street. Ang tawag doon ay Duterte Park. Further down is Duterte Forest. Across the street is Duterte Street. Anak ng tokwa. Lahat na lang ho ng nakapaligid na lugar dyan sa detention facility ng ICC, tinawag na ho Duterte. Duterte Park, Duterte Street, Duterte Forest, lahat ho Duterte dyan. Duterte country na rin doon. Soon it will be known as the Kingdom of Duterte. Attorney, maiba lang yung big news. Yung kanina pinakita natin ulit, kahapon to pumutok Ano pong tingin nyo? Magiging magkaibigan muli o mag-peace si Pangulong Yung Bongbong unity, Marcos yung bati-bati. daw. Bati-bati at si daw. VP Sara. O both camps, Duterte and Marcos camps. Kung ako nahehelo kay Yusek at kay Asek Clavano, ito namang sinabi ni Marcos Jr., hilong-hilo ata siya. Paano magkakaroon ng pagbabate? Kinidnap niya at pinadala niya sa ICC si Tatay Digong. At yung pagpapalaya ngayon kay Tatay Digong, hindi niya madedesisyonan yun. Naku. Siguro pa pwede nga magkaroon ng reconciliation kung kaya niyang palabasin ng Tatay Digong. Wala na sa kapangyarihan niya yan. So sa Yun. tingin ko,
siyang nahehelo kung sa tingin niya all can be forgiven and forgotten dun sa ginawa niya kidnapping kay Tatay Digong. Kasi ang ginawa niya, hindi lang nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong, kundi linabag rin niya ang soberenya. Sino po sa Gaya nga tingin ng nyo mas sinasabi ni- Sino po sa Tatay tingin nyo Digong, mas no? dehado dito sa away po nila? Ay bakit? Sino pa ang dehado? Nakakulong si Tatay Digong. Hmm. So Sino mga pa ang Duterte dehado po ngayon dyan? ang mas dehado. Nandito si Tatay Digong na nakakulong at ito yung talagang pinakaayaw niya mangyari, nahuhusgahan ng mga dayuhang mga mahistrado. So sinong Correct. nadehado rito kung hindi ang mga Duterte? Sir, panghuli na lang. Kahapon, at least on my part, kahapon kasi sinabi rin ni President Bongbong Marcos na he has nothing to do with the impeachment case against the Vice President. Papabayaan na lang daw niya na gumulong yung proseso sa Senado. Do you believe doon sa naging pahayag ni PBBM? Nako. Kayo naman, maniniwala pa ba kayo sa kahit anong sasabihin ng Marcos Jr.? Eh sinabi niya dati, we will never cooperate with the ICC because it will violate our sovereignty. Ano nangyari? Siya pa nagpadala. Meron kaming anunsyo, may pureba kami ngayon na sa punto de vista ng ICC, wala silang kinalaman sa pagdadala dito kay Tatay Digong sa dahig. In due time, aanunsyo ko po yan. Pero yan po ay pureba na walang kinalaman pati ang ICC rito, and it will be a matter of official information na, no? So itigil ng pagsisinungaling Marcos Jr. Kaya tuloy ako'y nagdududa na naman. Ako, I'm fair. Hindi ko sinasabing bangag siya. But for as long as hindi niya pinasisinungalingan through a hair follicle test, ayan na naman siya. Baka mamaya high siya nung sinasabi niyang wala siyang kinalaman sa impeachment. Baka lang naman. Ano po ba talaga, attorney, ang punot dulo nitong pag-aaway ng Duterte at Marcos? Kasi ang mga nakikita po natin dati, well, first of all, dati tinatawag niya dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Bongbong Marcos, tapos napunta na dun sa mga confidential funds. In fact, before that, nag-resign na nga si VP Sara sa Lakas CMD, and even before that, si GMA tinanggal sa Senior Deputy Speaker ng House. Ito yung mga nakikita po natin. Pero ano po talaga ang punot dulo sa pagkakaalam po ninyo? Well, dahil kami, may personal na kaalama kami ni Bibi Sara bilang dalawa sa nabudol ng pamilyang Marcos, genetic talaga yung kanilang pagnanasa sa kapangyarihan. Genetic, hindi mo matatanggal sa kanila. At genetic din yung kanilang pagnanakaw, paglabag sa karapatang pantao, panunupil ng karapatang lalong-lalo na ng malayang pananalita. So talagang, Genetic kung ano talaga po ang talaga. puno, yun din ang bunga. Marcos Sr. equals Marcos Jr. Correct. Okay. Hihintayin namin ang mga live ni Attorney Harry dahil maraming pala magaganap sa dahig soon. Sa 24 daw. Sa 24. Kasi baka hindi kagad kami makapagpadala dyan ng reporter at Malayo Harry. Pero hintayin namin Padala niyo na updates. si Maricel at natalagal na namin din nakikita ni Maricel. Si Masep, pwede na natin ipadala. Para makuha ko mga chismis sa Malacanang press corps ngayon. Nako. Nga ba sinasabi rin ako natin? sa'yo, sir. Pag Ayan, napunta ayan. tayo dyan. Thank you, Attorney Harry. Salamat, Hindi po. Atty. Maraming salamat, Harap po sa inyo. Attorney Harry Okay. Roque. In fairness, suki talaga na. Ayan na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng ating reaction video. Ang bottom line dito, ang panggigipit na yan kay Spoksari, nako, isa ho yan sa mga ika nga kahit hindi anuhin yan, hindi utusan yan, talagang lahat ng gumarabyado sa kanya, ibabalikan niya pagka natapos tong administrasyon to. Kaya para kayo dito kay Boying Ray Mulya at para doon sa mga nanggipit sa kanya dyan sa Tuadco, may umanda-handa kayo. Yung iba dyan, di na congressman. Yung iba dyan, magsisi-resign na ho sila ngayong araw na to. So, guys, maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.